bagong theme. So, tayo po ay meron pong nailagay ang Panginoon sa puso ko. Actually, ito na po siguro yung pagwawakas ng ating tema o yung theme natin na ang salita ng Diyos. At meron po akong nais na ipabasang talata sa inyo. Hindi ko ito na-send kay Ann. Dahil nawala yung aking wifi kanina. Ann, can you show Isaiah 30:18? Isaiah 30 verse 18. Atin pong basahin ng sabay-sabay. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Matalat ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kahit po ay saglit naman naman. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na muli ay aming pag-aaralan. Dalangin po na ang banal na Espiritu ay maihatid ito sa puso ng bawat isa sa amin ng Diyos. Kayo po ang nagbigay liwanag at nihiling namin, O Diyos, na maituon ang aming pansin sa iyong nais na ipaabot sa amin sa umagang ito. Binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo at aming itinataboy ang lahat ng hadlang, ang lahat ng sagabal upang kami ay tunay na makatanggap ng iyong pangungusap sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa napakabuting pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, itong talatang ito ay nung una ko siyang nabasa, dinaanan ko lang. Pero habang pinagbubulay-bulayan ko po siya, ay nagulat ako. Isa po itong talatang kagulat-gulat. Bakit? Sapagkat sabi, si Yahweh daw ay naghihintay upang tulungan tayo at kahabagan. At winakasan yung talata may say, mapalad ang lahat ng nagtitiwala. Actually, dun sa isang version, ang mapalad ang lahat ng naghihintay sa Kanya. Ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa talatang ito, yung first part. Sabi nga naman, si Yahweh o ang Panginoon, parang ang lakas nitong microphone. Si Yahweh ay naghihintay upang tulungan tayo at kahabagan. Napipicture niyo ba ang Diyos na inaantay tayo? Kasi ang usual na nababanggit sa Biblia o sa salita ng Diyos ay mapalad ang mga taong naghihintay sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos. Pero dito sa talatang ito, actually this is the only verse that says, God is waiting on us. God is waiting for us. Ano bang hinihintay ng Diyos? May hinihintay pala ang Diyos na nangyari bago bumaba sa atin ang Kanyang kahabagan. Gustong-gusto ng Diyos na tugunan ang ating mga hinaing, panalangin, mga kahilingan. Pero ang sabi, may hinihintay siya eh. Ano kaya yun? Ano kaya ang hinihintay ng Diyos bago niya ibaba yung ating mga kahilingan, karahingan? Meron po ilang mga talata na nais ko pong very, very familiar na nais ko pong isa-isahin sa inyo. Ilan lang naman ito, mga 3 o 4. At nais ko pong tignan ninyo kung ano yung unique or noticeable dito sa mga talatang ito. Unahin natin yung Mateo 6:33. Ano sabi dyan? Higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ano daw, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi, sa English ang ganda eh. Sabi ganun, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hanapin niyo ang kaharian ng Diyos. At meron salitang very important na medyo naulit dito sa Tagalog. Seek ye first
first. Hanapin muna, unahin muna ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay, idadagdag sa inyo. Yung tinutukoy po dyan na ang lahat. Before those verses, ang sabi ng Panginoong Jesus, siya po ang nagsasalita dito sa Matthew 6. Sabi niya, look at the lilies of the valley. They're beautiful, more beautiful than King Solomon, because your heavenly Father adorns them. Tignan ninyo ang mga bulaklak, lirio sa parang, mas magaganda pa sila kaysa kay Haring Solomon, sapagkat pinagaganda sila ng ating Diyos sa langit. Ang tinutukoy dyan, yung clothing. No? At may sinabi pa na tignan ninyo ang mga ibon sa iyong papawid. Hindi sila nagtatrabaho, pero binubuhay sila ng Diyos. Ibig sabihin, ang tinutukoy dun sa ang lahat idadagdag. Pananamit, pagkain, yung mga usual material things that we pine or aspire for. Ang sabi, hanapin muna daw natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay idadagdag sa atin. So may sequence po. Bago idagdag, yung mga kinakailangan natin sa buhay na ito, ano daw ang gagawin natin? Nakasulat na. Ano daw? Anong gagawin natin para maidagdag yung mga kailangan natin sa buhay na ito? Bigyang halaga, may ibang version, hanapin ang kaharian ng Diyos. I-pursue. So, before these things can be added, we need to seek first the kingdom of God. Another verse. Awit 37:4. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Bago mo makamtan ang iyong mga pangarap, ano daw ang gagawin mo? Hanapin mo muna ang iyong kaligayahan sa Yahweh o sa Panginoon. At ang lahat ng iyong inaasam, pinapangarap, iyong makakamtan. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang ganda ng English version. Yung ninanasa o inaasam ng iyong puso, ipagkakaloob ng Diyos, kung ang iyong kagalakan o kaligayahan ng puso ay hinahanap mo sa Panginoon. Yan. So what precedes yung giving the desires of our heart? Delighting ourselves in God. Delight yourself first in God, and He will give you the desires of your heart. Hanapin mo muna yung kaligayahan sa Panginoon, hindi sa iba pang mga bagay. At kung ano yung dinidesire ng puso mo, inaasam ng puso mo, ibibigay mo. Ang problema, mga kapatid, sa mundong ito, ang nagbibigay kaligayahan sa mga ordinaryong tao ay hindi ang Panginoon. Hinahanap ng tao ang let's be honest, no? And I think even among Christians, totoo ito. Naghahanap tayo ng kayamanan, naghahanap tayo ng some measure of power o kapangyarihan, posisyon, at yung iba katanyagan, no? The usual. Pero sabi ng Panginoon, hanapin mo ang iyong kaligayahan sa akin. Huwag sa mga bagay na inaasam ng mga tao sa mundo. At anong sabi? Yung heart's desire mo, ibibigay mo sa'yo. Nakubuhay mo ba yung sequence? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And then third, actually, nag-sampling lang po ako. Yung third natin, Proverbs 3, 5, and 6. Kawikaan 3, talata 5 hanggang 6. Kawikaan muna tayo. Kawikaan. Ang sabi dyan, sa English muna, bago yung Tagalog. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will straighten your path. Magtiwala ka sa Panginoon, huwag kang magtiwala sa iyong sariling katalinuhan. Sa lahat ng iyong lakad, kilalanin mo siya at itutuwid niya
gagawin bago niya ituwid ang ating landas? Magtiwala tayo sa Kanya. No? Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga katahanan. So, ang pagpatnubay ng Diyos sa atin ay nakasandig doon sa pagtitiwala natin sa Kanya. Kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, anong pangako? Gagabayan tayo ng Diyos. Itutuwid niya ang ating landas. At alam niyo, napakahalaga po nito sa mundong ito, ang daming boses, ang daming options. Napakaraming mga path o daan na pagpipilian mo. Saan tawag dito? Ano ba ang daan na ating tatahakan? At kung nais na, alam niyo, napakahalaga dito kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas. But with God, He knows the end from the beginning. Alam niya mula simula hanggang dulo. Kaya napakainam magtiwala sa isang Diyos na nakikita ang lahat. Isang malaking kahangalan na magtiwala sa sarili. Na limitado ang vision. Limitado ang naaabot ng ating pananaw. Kailangan matutuhan po natin, masanay tayong nagtitiwala sa gabay ng Diyos sapagkat alam niya alam niya yung magaganap. Kung magkamali tayo ng desisyon at hindi natin sinunod ang Diyos, it could mean what? Distraction, failure, disappointment, and worse, tragedy in our lives. So, ito po ay isang napakahalagang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, papatnubayan kita kung pagtitiwalaan mo ako. So, sa tatlong ito, ano po ba yung napansin natin? Ang mga pangako ng Diyos ay conditional. Anong ibig sabihin ng conditional? Matatanggap mo yung pangako ng Diyos, pero meron ka munang gagawin. Narinig niyo po ba ako, mga kapatid? Na ang mga pangako ng Diyos is ours for the taking. Pinangako yan, ibibigay yan. Pero may sinasabi ang Diyos na kailangan muna natin gawin bago natin ma-enjoy, matanggap ang mga pangako niya. Natatandaan niyo po ba yung discussion natin tungkol sa Word of God? Na yung secret. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, anong hinahanap natin? Naghahanap tayo ng mga, ano ba yung mga kasalanan dapat iwasan? Yung kinahulugang kasalanan ni David, nangalunya siya. Si Limas, yung co-worker ni Paul, naakit siya muli ng sandiwan. Si Pedro, pinagkaila niya ang Panginoon sa oras ng matinding kagipitan. So marami po tayong makikita dito ng mga kahinaan ng mga lingkod ng Diyos, mga kasalanan na hindi itinago, na ang sabi ng Biblia, isinulat ang lahat ng ito upang maging halimbawa, upang maging gabay sa atin na yung kinahulugan nila, huwag mo nang kahulugan. O huwag ka nang magpadaya sa kay Satanas. So, marami pong mga talata dyan na mag-iiwas sa atin sa kasalanan, sa kapahamakan. Kaya kailangan natin binabasa ang salita ng Diyos. Ano pa? Instruction to obey. S is sin to avoid and sins to confess. Kung nagawa mo na yung kasalanan, ipagsisi mo. Pag may nababasa po tayo sa Biblia na kinakausap tayo ng Diyos at ipinopoint out niya sa atin yung mali natin, hindi lang basta natin babasahin yun. Anong sabi ni Pastor Rene last Sunday? Pag nagbabasa ng Biblia, hindi tayo yung pagkabasa o pagkarinig ng salita ng Diyos o yung pangaral mula sa salita ng Diyos ay nakinig lang. Hindi na-convict, pero hindi nag-repent. Hindi tumalikod sa kasalanan. Ang katulad daw natin, ang sabi, ayon sa sinulat ni Apostol Santiago, si James, sabi niya, you are like a person who look at the mirror, tumingin ka sa salamin, nakita mo yung gulo-gulo yung buhok mo, may buta ka, may dumi ka sa pisngi,
practice, apply, and act on it. So pag narinig natin ang salita ng Diyos, it's a challenge to act on God's Word. Hindi tayo nagpaparamihan lang ng alam tungkol sa Biblia. Para pakinabangan natin yung ating nababasa, kailangan po na, hindi ko ako balitan. Kailangan po na yung ating nababasa ay hinahanapan natin ang paraan paano natin mailapat sa ating mga buhay. Paano ba ito aside yung sa salitang ipapamuhay? Paano ba ito magiging totoo sa buhay ko? Naging totoo dun sa mga unang mga lingkod ng Diyos, mga nanampalataya sa Panginoon, pwede rin maging totoo sa atin. Kung conditional, kung we will act on God's Word. So, diyan sa mga, binanggit ko po mga talata sa Psalm 37, Proverbs 37, Psalm 37:4, Matthew 6:33, Proverbs 3:5 and 6. Ano po ba sinasabi sa atin? Matatanggap mo yung mga pangako, dadagdag lahat sa iyo, gagabayan ka ng Diyos. Ano pa? Ibibigay yung mga inaasam mo. Meron ka pa rin, nakalimutan ko to, pero hindi ko na huwag na natin ipakita kasi pamilya naman kayo yung Matthew 7:7-8. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Ano yung sabihin? Bago ka pagbuksan, pumatok ka muna. Bago ka makasumpong, hanapin mo muna. Bago ka mabigyan, humingi ka muna. Ano ibig sabihin? Nagsisimula ang initiative, mga kapatid, sa atin. May gagawin muna tayo, and then God will what? Respond. God will fulfill His promise. Pag humingi ka, nanalangin ka, ibibigay sa'yo. Pag kumatok ka, pag bubuksan ka, pag nagtiwala ka, gagabayan ka. Pag hinanap mo muna, if you seek first God's kingdom, what? All these things, all the things that you need will be added unto you. So what are these verses telling us? Hindi nanggagaling sa Diyos yung real act. Ang Diyos naghihintay. Ito pala yung sinasabi sa Isaiah 30:18. Isaiah 30:18. Naghihintay ang Diyos na tayo'y kanyang kahabagan. Naghihintay ang Diyos na ibaba niya yung pagpapalang matagal na niyang gustong ibigay. Pero meron tayong mga kondisyon na hindi na-fulfill. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Inuuna ba natin siya? Hinahanap ba natin ang ating kaligayahan sa Kanya? O sa iba pang mga bagay dito sa sanglibutan? O merong specific command? Merong binibigay ang Diyos, hindi ko alam kung anong utos yun, na sinasabi niya sa'yo, paulit-ulit, may naririnig kang preaching, God is speaking to you, He is giving witness in your heart, He is telling you something, I do not know what is that about. Pwedeng humingi ka ng paumanhin sa isang pagkakasalang nagawa. O pwedeng inuudyokan ka ng Diyos na tulungan ang isang tao hanggang ngayon hindi siya ginagawa. O pwede rin sinasabihan ka ng Diyos, bayaran mo yung utang mo. Hindi mo pa rin ginagawa. Hindi ko alam kung ano yung specific instruction or command that God is saying unto us na nagiging hadlang o bara o sagabal para bumuhos ang pagpapala ng Diyos. Hindi po natin pinipilipit ang arms, ang bisig ng Diyos para tayo pagpalain. God delights in blessing His people. Nais ng Panginoon na kahabagan tayo, pero bakit hindi dumarating? Ang problema ba nasa Diyos? O ang problema nasa atin? Where lies the problem? Na kanino ang problema? There will never be a problem with God. At hindi ko man po
mo laging ibinabagsak ang sisi sa atin. Pwede namang sumunod ka na, pero wala pa sa timing, pinag-aantay ka ng Diyos. Pwede rin yun. That's a possibility. So I do not want you to immediately look at yourself with a condemning finger. Anong problema ko? Anong kasalanan nagawa ko? Ang nais ko lamang po mga kapatid ay buksan natin ang ating puso sa Panginoon. Baka sa linggo-linggo natin pakikinig ng salita ng Diyos, meron na po siyang sinasabi, pero hindi naman natin isinasagawa. Ipinagkikibit-balikan, ipinagwawalang bahala. At yan ang sanhi kung bakit hindi bumababa ang pagpapalang nais naman niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Nagigets niyo ba? That there is a sequence before God moves, you should move. And hindi lang po itong mga verses na napakaraming verses. Ano ba sabi? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at akin kayong pagpapahinahin. O sino bang nabibigatan dito? Sino bang nai-stress? Sino ba yung problema? Dami nang iniisip ko, anong gagawin? Daming diskarte, hindi makatulog. Except one, hindi lumalapit sa Diyos. Hindi hinahanap si Jesus. Kung sino-sino yung nilalapitan, kung sino-sino yung kinakausap. Baka, ang kailangan mo kapatid, manahimik at dumako sa presensya ng Panginoong Diyos. Kaya, anong pangako? Sa lahat ng nabibigatan, ano daw ang pangako na ibibigay niya kapag lumapit ka? Ikaw ay kanyang pagpapahinahin. Andiyan pa yung problema, maaaring wala pang resulta, wala pang solusyon, pero may kapahingahan kay Jesus. Amen? Amen. Yan po yung pangako niya. Di naman niya sinasabing ora mismo. Kapag nanalangin ka, andyan na kaagad ang sagot. Pero ang unang-unang pangako ng Diyos, kapahingahan ng puso. At iwasayan ng loob. When you seek God first, He will bring His presence down to you and you will immediately enjoy His peace. In the midst of storm, in the midst of turmoil, sa gitna ng kaguluhan, pwede mong ma-enjoy yung kapayapaang nagmumula sa pakikipag-niig o pakikipag-isa sa Panginoon Jesus. Naalala ko tuloy yung isang picture, meron dalawang, siguro alam niyo na ito, may dalawang pintor na binigyan ng hamon, sino makakapag-portray o makakapagpinta ng isang picture ng kapayapaan. So, yung isa, ang ganda ng pininta niya o dinowing niya, nasa isang dalampasigan, tahimik, walang masyadong alon, may lumilipad-lipad na ibon. So, very calm. Very peaceful. Wala na. Hello. 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 Narinig niyo ba ako? Lalo man yata man. Okay na. Diba? Hello? 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 So, yung isang pintor, nagpinta po siya ng beach scene na very peaceful, very calm ang dagat. Yun naman pong isang pintor ay pinicture naman niya isang malakas na bagyo, malakas ang hangin, tinatangay-tangay yung mga branches sa isang puno, may malakas na ulan. Pero sa loob nung idrinowing niya ay isang ibon
na nakasilong sa isang parang canopy of branches. At yung ibon ay perched on a branch. Very calmly. Yung ibon na yon ay seemingly unaffected, undisturbed by the storm. So alam niyo na siguro ang ending. Ang nanalo na painting depicting what real peace is ay yung pininta ng isang pintor na ibon na unaffected, undisturbed by the ongoing storm. At mga kapatid, yan ang larawan ng isang mananampalataya na nagpapahinga sa Panginoon. Nandyan pa yung gusto, nandyan pa yung problema, nandyan pa yung bagyo ng buhay, pero dahil nagtitiwala siya at nakasandal siya sa Panginoon, anong meron siya? Anong meron siya? Kapayapaan at kapahingahan. Hindi naman kailangang isinusunod natin yung emosyon sa nagaganap. We can be unaffected. Because why? We are deeply trusting God. That He is in complete control of our situation. Amen? So, yun po ang nais natin ma-enjoy at maranasan. Magtiwala ka sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, at pinapangakuan ka niya ng kapayapaan at kapahingahan sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan. Pero ulitin ko mga kapatid, bago natin maranasan o magkaroon ng katuparan ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan po munang lumalakad tayo ng may pagsunod. Bakit po kailangan maging follow-up ito ng discussion sa Word of God? Sinasabi na natin, the Word of God is powerful, the Word of God is Jesus Himself. Pero ang kailangan po ay meron tayong ganung uri ng puso na we are committed to obey and to translate God's Word into our lives. Upang magkaroon ng bisa ang salita ng Diyos, kailangan po tayong merong mind to obey. We are committed to obey God's Word, no matter what it may cost us. Upang ano? Upang yung mga tinanggap natin mga pangako sa Diyos, hindi manatiling mga pangako. Gusto niyo po ba yan, mga kapatid? Na yung mga pangako pinangahawakan natin, magkaroon ng katuparan. But mind you, meron po mga sumusunod na, ulitin ko po ito, sumusunod ka naman eh. Ibinigay mo na, isinuko mo na yung buhay sa Panginoon. Pero God may still allow you to wait. Ano sabi? They that wait on God will never be disappointed. God is making you wait. God is making us wait. Ako rin, pinag-aantay din naman ng Panginoon. Meron akong mga hinihiling sa Kanya na hanggang ngayon hindi ko pa natatanggap. Pero I know that this is developing patience in me, developing perseverance in me, developing my character. Basta sinisigurado natin sumusunod tayo, wala tayong binabali o binaviolate na pag-uutos ng Diyos, pero hindi pa rin lumarating yung ating inakasama. God must be waiting, God must be allowing us to wait because He is working on our character. Maaaring ang dinidil ng Panginoon, hindi lang kasi mga kapatid, ito po hamak na maintindihan po natin. Ang layunin ng Diyos, hindi lang para ibigay yung mga gusto natin o yung mga kahilingan natin. Ang layunin ng Diyos, first and foremost, is to conform us to His image. Na mabago yung ating mga pagkatao. Na kung dati, kung ano ka man before, ay makita mo yung sarili mo unti-unti na na-transform. You are morphing from glory to glory. Na hanggang umabot ka sa isang punto na halos hindi mo na nakikilala ang sarili mo. Dahil yung dating magagalitin, yung dating
ano ba yung tawag dun sa mga impatient? May Tagalog yun, ano ba impatient? Wala, ha? Walang tiyaga? Mainipin, yeah, that's the word. Yung mga mainipin, ay, hindi na ako mainipin. Willing na ako to wait. Hindi na ako magagalitin. It takes so much para ma-provoke ako. Dati, konting, ano lang, sa Kapampangan tawag namin, di takbong bina. Konting tapik ay naaapektuhan na, nagagalit na, naa-upset na. So, ito po mga kapatid ay kaparaanan ng Diyos para tayo ay mabago. God is making us to wait. Perhaps na-fulfill mo na lahat ng conditions, pero you're still being made to wait because God is dealing with your character, which is first and foremost in God's heart. Hindi lang i-provide yung needs, kundi i-shape yung character natin. Amen? Amen. So, sino rito ang pinag-aantay ng Diyos? Ano ba yung mga ninanais ng Diyos na gawin natin na hanggang ngayon hindi pa natin ginagawa? You know, nakakatakot kasi tomorrow is not assured. Ang bukas ay hindi sigurado. Diba? Nakakabalita naman tayo. Kausap mo lang ngayon, bukas makalawa, wala siya. Hinatake sa puso, nasagasaan, tragic, o kung ano man yung pangyayari pwedeng maganap. So, we do not have the luxury of time para ipagpagpintayin ang Panginoon. Today is the day of not just salvation but obedience. Ngayon na, kapatid, ang araw, tapusin mo na ang pag-aantay ng Panginoon. Kung ano man yung pinag-aantay sa'yo. Hinaantay ka niyang sumunod upang matanggap mo ang kanyang gabay, kahabagan, pagpapala, at higit sa lahat, yung abiding presence ng Panginoon. Amen? So, shall we read that verse again? Isaiah 30:18. Sabay-sabay po natin basahin. At dito po tayo magbabakas. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, tayo po ay inaantay ng Diyos. Ano man po yung sinasabi ng Diyos sa inyo, hindi niyo po alam yun. Kayo at ang Diyos lamang nakababati. At tapat ang Diyos na tutuparin ang other side of the bargain. Obey Him and He will fulfill His promise unto you. Tayo po lahat ito ba yung